Good evening everyone! Welcome to Kaban ng Salita. Live tayo ngayon from St. Paul's Cabanatuan Bookstore. At ako ngayon ang inyong host, si Brother Hansel Mapayo. Una-una, binabati namin si Jairus na nagbe-bed rest ngayon. Get well soon, Jairus. Kami ni Riley at ni William who will take over of your ano ba yun to? Singing spiel. Ngayon, our 33rd episode of Kaban ng Salita, we're going to have our Bible review. At ang ating Bible review ngayon ay tungkol naman sa Book of Judges. Kasi last time tapos na tayo ng Joshua. At dahil wala nga si Jairus, so ang mag-take over naman ay si Riley, ang ating technical. So, ilo-launch natin ang career ni Riley. Pero before tayo pumunta sa ating Bible review, of course, tatawagin ko ang aming supervisor ng bookstore, si Mr. William Bakiran. Upo ka, please. Welcome to Kaban ng Salita. Thank you, Brother Hans. And good evening po sa ating mga viewers. Okay, so ang gagawin naman ngayon ni William is going to give us a surprise number. As if na surprise lahat. Actually, syempre, dahil substitute, dahil proxy siya ni Jairo, syempre kakanta din siya. Dahil absent ang ating baritone host. So, anong kakantahin mo ngayon, William? Isa siyang religious song, Brother Hans. Oh, so parang diversion naman ito ngayon. Tumingin ka raw sa ating camera. Para maiba naman ng Hindi tema naman- ng ating kanta. Correct, hindi naman tayo mga standard classics. Pero babalik tayo sa standard classics. So, bumalik na si Jairus. And hopefully Jairus eat well, kumain ka ng malakas, magpahinga ka, take your time, enjoy your bed rest, and para makabalik ka sa ating show. So, ready ka na ba sa aming surprise? Ready na. Mamaya na kita interviewin after ng aming Bible quiz reviewer. So, ladies and gentlemen, let us welcome Brother William Bakiran sa kanyang isang religious song. Ako lang dito so ako lang pala. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya ng maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilukop, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama,
ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya na maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilubog, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik, Jesus. Ang makapiling ka, kagalakang lubog. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ang buong buhay ko, puso't kaluluwa, hindi makaya nang maipagkaloob. Mamahaling hiyas ni gintong nilubog, ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Thank you so much, Brother William. Siyempre, pangalawa na niya, but pangalawa niya dito sa ating show. Babalik pa yan, meron pang ibang mga okasyon na talagang i-feature natin ang kanyang golden voice. But of course, mamaya, after ng Bible quiz, meron pa rin akong mga tanong sa kanya bago ako magpapasalamat fully sa kanya. Siyempre, ang hirap kayang kumonta. Hirap kaya na. Okay, so let's go to the book of Judges. Ating Bible review. So, as usual sa ating Bible review, meron tayong 10 questions. Ang isa ay trivia at ang tatlo ay easy. Ang next na tatlo ay average at pangatlo ay difficult. So, dumadami na yung ating mga books na na-review. At gusto kong tawagin ang ating, ilo-launch na natin ang career dito sa Kaban ng Salita, si Justin Riley Aguinaldo. Ayan. So, bumati ka muna doon, Riley. Thank you so much po, Brother Hans, sa pagiging isa sa Bible quiz reviewer niyo po ngayon. Okay. So, ngayon, makakasubok na ako na kung saan nga ba yung nalalaman ko sa salita ng Diyos. Saan ka ba nag-aral, Riley? Nag-aral po ako nung elementary sa dati naming bahay sa Marawa, Haen, Nueva Ecija. And ngayon po, nakatira kami sa Cabanatuan and kasalukuyan po ako nag-aaral sa College of the Immaculate Conception. Wow, pareho pala kayo ni ating host, CIC. Yun, ano din yun Bible quiz contestant din yan noon. So ngayon, masubukan mo na kung ano ang kaba ng Bible quiz. Pero kang kabahan kasi ano lang naman to memory recall, pero kung hindi na kaya ng memory recall, meron kang multiple choice. Kung sa memory recall, makuha mo ng right answer, 100 points or 100 pesos. Pag multiple choice, 50 pesos na lang. 50 pesos. Ano ba yung pinakamalaki na points ni Jairus last time? Marami pong 550. ako po, marami rin po nakuha ang tamang answer si Kuya Jairus Okay. Siyempre kasi multiple choice. Sige, ang Book of Judges ay sa Tagalog ay
hukom or huwes, yung huwes kasi Spanish, pero minsan ginagamit din yan sa Tagalog ang huwes eh. Pero mga hukom. Okay. So, pero bago tayo pumunta sa ating quiz proper or Bible reviewer proper, pumunta muna tayo sa last time na trivia question. Ano ba yung trivia question ko last time? Sabi ko, where did Joshua lead his people after taking the leadership from Moses? Saan niya dinala ang bayang Israel nung siya na ang nagiging leader or pangulo ng bayang Israel nung minana na sa kanya ni Moses ang leadership? Saan? Ang answer ay lupang ipinangako or promised land. So, itong Book of Judges, nagsettle na sila ngayon sa promised land. At dinivide na di Joshua into different boundaries, jurisdictions, into tribes, 12 tribes of Israel. So nag-occupy sila ng land. Although yung tribes of Levi, wala silang specific jurisdiction or land kasi dinidistribute sila sa iba-ibang tribo ng bayang Israel. So, magsimula tayo. Huwag kakabahan, okay lang yan. Pinaka-easy ito at pinaka-popular syempre ng Judges. Number 1. Ay, hindi pa pala. Trivia pa pala muna, di ba? Okay, kasi yun yung trivia answer muna. last time, promise lang. Ang trivia natin sa Book of Judges ay who is considered a judge but also begins the age of prophecy but is also a prophet. So, yun yung sasagutin ng mga nanonood ngayon or manonood in the future sa Facebook or sa YouTube. So, sino yung kino-consider na hukom pero siya din ang nagsimula ng kapanahunan ng mga propeta. Malalaman natin to sa next episode ng Bible Review. Okay, so let's proceed. Easy. Number 1, I will read it in English and then i-translate ko into Tagalog bago ka mag-answer. Who is the strongest judge who falls in love with a beautiful woman of another tribe but became very weak when his hair is cut off? Yan. So, yan lang po yung alam ko. Si Samson. Syempre, kasi napaka-popular yan sa lahat yata ng mga judges. Siya yung pinaka-popular. Okay. Na Delilah. Samson is correct. 100 points. Nakachamba na ako. Okay. Aba, parang mali yata itong pangalawang question kasi sinabi mo na eh. So, what is the name of the beautiful woman whom Samson marries? Beautiful woman po. Oo. Yung tawag dito? Naakit si Samson po doon, di ba? Oo nga. Siya po Hindi. Yung itong nag-cut off ng kanyang buhok, what's her name? Delilah po. Si Delilah. Congratulations. Yeah. Kasi ang unang nangyari kasi si Samson got attracted to foreign woman sa ibang tribo at doon sa Timna. Ngayon una siyang nag-asawa doon sa isang tribo. foreigner. Hindi muna si Delilah. Nung nakita niya si Delilah, na-attract din siya doon. Kaya gusto rin niya na maging asawa si Delilah. Pero actually naman noon naman pinayagan silang hindi sila monogamous eh. Pwede siyang polygamous. Pwedeng marami kang asawa. Good. So that is number 2. Meron ka ng 200 points. Number 3. Who is the first judge mentioned and perhaps the oldest of all the judges in the book of Judges? Sino yung unang binanggit doon sa book of Judges na pinakaunang kwento na isinalaysay sa aklat ng mga hukom? Wait. Sige po, multiple choice na. Multiple choice. Okay. Sino ang pinakaunang hukom na isinalaysay
doon sa Book of Judges? A. Othniel. B. Samson. 3. Samuel. Letter, A. Othniel. Letter B. Samson. Letter C. Samuel. yung pinakaunang binanggit po. Letter A. Letter A. Othniel. Are you sure? Is that your final answer? Si Samuel. Siya rin po yung nagsulat na ano, di ba? Opo. Othniel is correct. Wow, natatuloy na. Tsamba ako dun. Ay, hindi na. 250 na. Kasi 50, multiple choice na 250. Nasa Judges 3 verse 7 si Othniel. Punta naman tayo ngayon sa average. Yun na. Average na agad. Number 4. Who is the woman judge who ordered Barak to attack Sisera, the general of Jabin, who threatened the Israelites during that time? Sino yung babaeng hukom na inutusan niya si Barak na atakehin or lusubin si Sisera, yung general ni Habin or ni Jabin, na nagbabanta namang sisirain o lulusubin ang mga Israelita sa panahong iyon. Multiple choice na po. Multiple choice. Letter A, Dina. Letter B, Delilah. Letter C, Deborah. Letter C po. Is that your final answer? Opo. Deborah. Letter C is correct. 250 plus 50, 300 pesos. Number 5. Who is the other woman who killed Sisera with a peg when he fled to her tent? So, doon pa rin tayo sa kwento ni Deborah at ni Barak. So, itong si Sisera ay nilusob nila. At so, may isang babaeng pumatay kay Sisera doon sa kanyang tent kasi naghanap ng mataguan si Sisera. Maalala mo ba kung sino? Babae rin po yung... Babae rin ang pumatay. Hindi ko na po naalala. Multiple choice. Letter A, si Jezebel. Letter B, si Sephora. Letter C, si Jael. Letter B po. Letter B, Sephora. Is that your final answer? Yes po. Yes, brother. Your answer is wrong. Ay, wrong. Si Jael or Yael. Kasi ang kwento doon, si Sisera, yung general na nilusob nila Deborah at Barak, ay tumakbo sa tent ni Yael. Kaya binigyan niya nagpa-pretend si Yael na tumulong kay Sisera, binigyan niya ng milk o binigyan niya ng tubig kasi nauhaw. Tapos tinago niya sa tent, nilukuban niya. Tapos nung tinabunan niya ng kumot, bigla niyang pinatay ang Sisera with a peg, yung ano ba to, tukon or whatever, parang malaking nail, malaking pako, at namatay si Sisera. Sa Judges 4:21 naman yan. So meron ka pa ring 300 pesos. Number 6. Si Jabin, no, yung amo ni Sisera, ay leader ng mga enemy ng mga so Jabin, the leader of their enemy, belongs to which tribe? Ano ang tribo ni Habin na siyang pinuno ng kanilang mga kaaway? Ano po yung tribo na kinabibilangan niya? Kinabibilangan ni Jabin or Habin or Yabin. Multiple choice. Multiple choice. Letter A, Philistines. Letter B, Canaanites. Letter C, Midianites. Philistines, Canaanites, Midianites. Midianites.
Letter A, Philistines. Letter B, Canaanites. Letter C, Midianites. Letter A po, brother. Letter A, Philistines. Is that your final answer? Ano na po ulit? Tanong, pwede mo pakiulit? Jabin, the leader of their enemy, belongs to which tribe? Letter N. A, Philistines. B, Canaanites. Letter C, Midianites. Ano po, letter A nga ba? Letter A, Philistines is wrong. Letter C. Ang mga Philistines, sila Delilah. Yan, si Delilah. Doon po yung tribe Sila, niya. yung tribe ni Delilah. Ah. Canaanites si Jabin. And doon naman po sa may isa, sa may Midianite. Sino po yung... Hindi ko alam kung sino yung ibang mga Midian. Basta mga kalaban din nila yan. kalaban din po? Nako, mali yata akong nag-coach sa nag-explain kay Riley. Number 7. I will change the question. Kasi ang supposed na question dito ay 7. What is the tribe of Delilah? Sinabi ko na Sinabi niyo na Philistines. po. Oo. So, number 7. How do you call Samson as one who has vow by not taking wine, by not drinking wine, and not cutting his hair? What is that kind of commitment? So Yan. what is the name of the person who takes a vow not to cut his hair and not to drink wine? Ano po ba yan? Si Samson. Po. Si Manoah? Tama ba? Hindi, ano ang pangalan nung taong may vow? Ano ang pangalan ng Yung- taong may vow Yung kinausap po nung angel. Yan, di ba? na hindi siya na Hindi po siya iinom ng anumang hindi siya uri ng inom ng alak. ng alak at hindi ikakat ang kanyang putulan ng kanyang buhok. Anong tawag sa mga taong yun? Sa kanil... Hindi siya pangalan kundi Ah. klaseng tao. Yung multiple choice po. Ang multiple choice Pharisees, Nazarites or priests. Letter B po. Bakit alam mong letter B, Nazarites is correct. Ayun. Bakit? Nabasa ko po yan, yung natandaan ko. Okay. Yung mga Nazarites kasi, sila yung mga may panata or may vow na hindi sila inom ng alak dahil sila ay itinalaga or talagang inalay na sa Diyos. So si Samson ay isang Nazarite. Nasa right. So, ano nang magkano na yun? 350 na. Wow, okay. Number 8. Who is the judge who, because of his vow to the Lord, was forced to offer his daughter to the Lord as a burnt offering? Teka, alam mo pa yung story niya, nakalimutan ko lang Ah. yun. Yan po ba yung sinabi na yung unang lalabas sa bahay niya? Yung una niyang Yung unang masalubong ay kanyang anak. Anak po yan, di ba? Anak niya yung Oo. babae. anak niyang babae. Ano ang pangalan ng judge ng hukom na yon? Multiple choice. Multiple choice. Nakalimutan Okay. ko na kaagad. Sino ang hukom na may panata sa Panginoon na kung sino man ang kanyang masalubong ay ialay niya sa Panginoon ng bilang alay na sinunog at nagkataon na ang kanyang anak na babae ang kanyang unang nasalubong. A. Jephthah. B. Gideon. C. Tola.
Jephthah. Ulitin natin. A. Jephthah, B. Gideon, C. Tola. Between, ano lang po yan, A and C eh. Di ba? Wait. Jephthah po yung A, di ba? Jephthah, A, and C. Tola. Ano po? C? Tola. Tola. Letter A po. Letter A. Jephthah, is that your final answer? Opo. Correct! Jephthah is correct. Judges 11:31. So, magkano lahat? 400. 400. Wow. Last question. Last question. Hindi ito tao or place, pero importante ito sa Book of Judges. So, what is asked of the Israelites so that the Lord would send them a judge who would protect them from their enemies? Ano daw ang hinahangad or hinihingi sa mga Israelita na kanilang gagawin or kanilang hihingiin sa Panginoon para bibigyan sila ng hukom na magpo-protect sa kanila pag meron silang mga kaaway, na magliligtas sa kanila kung sila ay mayroong mga kaaway. Ano daw po yung hihingin sa kanila? Ano ang hinihingi sa mga Israelita na kanilang gagawin para bibigyan sila ng Panginoon ng hukom na magliligtas sa kanila sa kanilang mga kaaway? Ano po ba yan? Isang bagay or Isang action. faith po? O, Kasi let's say faith. Anong aspect sa faith? Wala po idea. Say multiple choice. Multiple choice. A, to work in the farm. B, to fight against their enemies. C, to ask forgiveness and pray for a leader. Letter A, to work in the farm. Letter B, to fight against their enemies. And letter C, to ask forgiveness and pray for a leader. Letter C po. Letter C. Is that your final answer? Yes po. Correct! So, for 450. wow, parang ano mo na si Jairus, ha? Ay, nako, Jairus, may threat na sa'yo. Puro hula lang yun. May susunod na kalaban mo sa Bible review. Bakit ganoon? Kasi yung mga kwento doon sa Book of Judges, palaging ganito, may pattern. Nagkasala na naman ang mga Israelita. Makulit sila. Nung magkasala sila, bigla silang lulusubin ng kanilang mga kaaway or sa ilalim sila ng mga magiging alila sila ng ibang mga tribo. Kaya na-realize nila na nagkasala sila at humihingi sila ng kapatawaran ng kanilang mga ginawa or kanilang pagkakasala o pagkalimot. Kaya kung kailan lang sila humihingi ng patawad or kapatawaran at humihingi ng leader, ay doon lang din pinapadala ng Panginoon ang hukom upang maligtas sila. Tapos pagkatapos ng pagliligtas sa kanila, magkaroon naman ng kapanahunan ng kapayapaan. 40 years, 50 years. Tapos magkasala na naman sila. Tapos hihingi na naman sila ng kapatawaran at tapos magbibigay na naman. So, merong lahat sa Book of Judges, 12 judges, 6 major judges and then 6 minor judges kasi meron ding 12 tribes of Israel, di ba? So, merong 12 leaders. Merong pang 13th na parang tinuloy niya yung reign ni Gideon na si Abimelech, pero is a very very small detail na kwento. So parang he is not really considered so much as a judge but another leader. So sino-sino yung major judges? Si Othniel, Ehud, Deborah, Gideon, Jephthah at si Samson. And then yung mga minor judges si Shamgar, Tola, Yair, Ibsan, Elon, and Abdon. At of course, ang pinaka stand out dyan sa kanila ay si Samson dahil maganda yung kanyang love story. But also Deborah kasi
babae siya pero nagiging leader siya at nagiging judge. Kasi ayaw ni Barak lumusob doon kay Sisera. So thank you so much. Meron kang 450. 450 pesos. Palakpakan natin si Riley. Okay, so next time, i-invite pa rin kita sa ating. Thank you so much, Riley. And Bye-bye. welcome to Kabanang Salita again. Now, tatawagin ko si William uli. Please welcome back, William. Kasi andito tayo ngayon sa St. Paul's Bookstore at tatanungin ko siya kung ano ba yung mga kanta pa naman niya ay ano na ang maaalay natin sa ating mga viewers, no? Kasi ang kanta mo ay ano ang title ng ang aking alay. So anong maging alay mo sa aming mga viewers? Ano bang may alay ng St. Paul Bookstore sa panahon ng All Saints Day at All Souls Day kasi October 15 na ngayon at darating na yung November 1 and November 2. Okay, Brad. Ang meron po tayong available dito sa St. Paul Cabanatuan branch is yung first is Pandasal. Okay, so yung pandasal, kung bibili niyo to, I think na-mention ko na yun last time. Sa likod ng pandasal, merong mga prayers, mga prepared na prayers. May mga novena, may mga traditional standard prayers natin, like rosary, prayer for mercy. Pero doon sa page A14, meron doong order for visiting a cemetery. So, kung wala kayong prayer book na ibang dala at mayroon kayong pandasal, pwede niyong dalhin yon at yun na yung guide nyo. Although this one is only in English, pero kumpleto na yon from the beginning hanggang sa concluding rite, so pandasal. At kung wala pa kayong pandasal, pwede kayong bumili sa St. Paul's Bookstore. Okay. Next is Pagsisyam sa Babang Luksa. Okay. So, pasiyam at babang luksa. Pwedeng novena sa 40th day, no? Or sa first anniversary of the faithful departed. Magkano ba ito? It's 120 lang. This is both in English and Tagalog. So very helpful yung novena prayer. The next one is Devotion to the Holy Souls in Purgatory. Okay, ito pag nag-visit din kayo ng inyong mga beloved sa cemetery, marami kayo sa atin, ano lang, yung magdadala ng sounds, ng disco music, at yung iba magsusugal pa nga. Now, why not read something about the Holy Souls and our beloved dead? So, merong mga write-ups dito ng mga saints ni Works and Words of Sister Emmanuel and Maria Sima, no? Mga devotions and then also prayers, Psalm 130 for example, or ibang mga prayers. The next one is Novena to our beloved dead. Ayan. Parang ano din to, meron ding part din yan ay andito. So but this is in English ba to at Tagalog? English lang to. English lang pala to. So meron talaga tong every day may specific prayer for first day, for second day, for third day, for fourth day, and then yung litany of saints, no? And this is helpful hindi lang naman to pag may 40th day, kundi every time you visit your dead or anniversary nila. And this is very 30 pesos lang. And all this available at St. Paul's Bookstore, Cabanatuan. Thank you so much, William. Thank you, Brother Hans. Thank you for gracing. Okay, so before we close our program, I would like to, of course, thank St. Paul's Cabanatuan for this venue, and then I would like to thank Biblos prayer group or Bible group for their continued support.
especially Hylin Kabilin for providing us 2 cameras and 1 video switcher. Of course, we shout out pa rin kay Jairus. Hope you're recuperating well and get well soon. Si Rihanna, yung nagba-Bible quiz ng ating last month ay will confirm their commitment by tomorrow. So but with or without the final Bible quiz contestants, meron pa rin tayong talagang Bible quiz next week. So titingnan ko yung possibilities kung pwedeng Zoom, kung hindi available ang mga students and mga youth ng Santo Niño Parish, kundi yung bang mga interested through Zoom. Or balik naman tayo sa Bible quiz ni pwedeng Jairus versus Riley, ganyan. Kasi meron na tayong bagong contestant. Remember to like or subscribe Kaban ng Salita this live every 7 p.m. Tuesdays. See you next time. This is Brother Hans, all for the gospel.